Kung ito po ay original na inventaryo, kanina ko po tinatanong, after 2 weeks po, bakit naging 121 pesos ang average ng diesel? Meron pa po tayong 46 days. Kwentado ko na po yung presyo, hindi po ganun kamahal. 2089 point, sabihin na natin 30 pesos per liter po. So paano nangyari, na-invest na manatili na sa, let's say, 55 pesos, paano po naging 121 pesos? Na po ako kay Secretary Garin. Huwag ka nagtatago, ma'am. Magkaibigan tayo, di ba? Secretary Garin, ito po, presentation po ninyo. Sa ngayon, meron tayong 46 days sa diesel. Ito po yung di po natin nasagot mabuti kanina. Sa gasolina, meron pa po tayong 53 days. Ibig sabihin po ito, inventaryo po pre-crisis. Dahil sabi po ng Pangulo noon, 50 to 60. Tama naman po eh. Kung ito po ay original na inventaryo, kanina ko po tinatanong, after 2 weeks po, bakit naging 121 pesos ang average ng diesel? Meron pa po tayong 46 days. Mr. Chair, yung inventory is not pre-war lang. Kasi may mga deliveries after the commencement. Yun ang sinasabi po nila. Apa. Yun po yung We sinasabi monitor nila. it also, Mr. Chair. Ngunit, sabi ko nga po sa inyo, kung kinukuha po nila ay yung supply sa sinasabi kong mga tangke na nasa Singapore, kwentado ko na po, kung gusto po nila CIF na lang para iwasan na natin yung sinasabing insurance. Mura lang po yung insurance, hindi po ganun kalaki yun eh. CIF, ang ibig po sabihin, yung pong vessel ng Petronas o kaya vessel ng Rotterdam, sila na po ang pupunta, kakargahan ng mga tangke sa Pilipinas. Kwentado ko na po yung presyo, hindi po ganun kamahal. 28, ano ba ito? 29 point, sabihin na natin 30 pesos per liter po. Rotterdam Refinery, Singapore. Yes, sir. Idagdag na po natin ang napakarami pong local added costs. Ayun, VAT, 2% CME, BIR, marking, excise tax, 12% input VAT, SGS survey, broker's fee, storage, importation, 15 pesos and 51 cents po ito. So pag pinagsama po ito, 45 pesos and 35 cents lang per liter. Ngayon po, yung SRP nila, kung tawagin po nila ito, passion price, 50 pesos, may kita pa po siyang halos 5 piso per liter. So ang tinatanong ko po, paano nangyari, kung saan po ba nila kinuha? So paano nangyari, na-invest na manatili na sa, let's say, 55 pesos, paano po naging 121 pesos? Mr. Chair, ang calculations namin has been the same since based on the industry practices, considering it's deregulated, walang control ng gobyerno. So what we have been practicing with the oil companies on estimating their increases is based on replacement cost, Mr. Chair. Mr. Chair, ako po, naintindihan natin yung deregulated po yung oil industry. Pero kung ganito naman po kalaki, na 2 weeks pa lang, from 55 to 121 pesos, baka naman po kailangan nating usisain. Baka yung sinasabi po yung practices, baka kailangan naman po siguro nating revisuhin o i-revisit natin yung practices na yun. Wala naman po sigurong masama. Paano po ninyo nakuwenta yung 121 pesos? O sasabihin nila, Madam Secretary, based on our practices, naniwala na po tayo sa ganung salita lang. Paano po yung mga datos na pinakikita ko sa inyo ngayon?
Apo, Mr. Chair, will review the submissions, but actually halos every day na namin chine-check yan yung mga submissions nila, chine-check namin, and according to the current accounting practice, nakaka-follow, but we will review and submit kung ano yung mga Siguro findings po, namin, Mr. Chair. pinakamaganda, Mr. Chair, tawagin natin po yung mga major players, maski na po yung mga small players. Saan po ninyo kinukuha ang ating ini-import na langis? Yes, Mr. Chair. Actually, meron kaming reports niyan on where saan galing ang mga supplies nila. Different countries, mostly here in Southeast Asia. It's China, South Korea, Singapore, Taiwan, Malaysia, Japan, Brunei, Hong Kong, Thailand, India, Vietnam. Pero iba diyan hindi na nagde-deliver, pero most of them are still delivering, Mr. Chair. Kaya po ako medyo nagtataka, Mr. Chair, bakit po tayo nakikipag-usap sa South Korea saka sa China? Nandun po yung mga tangke sa Singapore. Mas malapit po tayo ron eh. Bakit hindi po yun ang tingnan natin? Kahit na po ngayon, makikita po natin magkano yung FOB price sa Rotterdam tank sa Singapore. Ito po, FOB, $570 per metric ton. Kinuwenta ko na po eh. Kung kukunin nyo po sa Petronas, kanino ko pa po sinasabi sa inyo, CIF, 640 per metric ton. So paano po lalayo itong mga figures na ito? Bakit po hindi sila kumuha sa Singapore? Bakit tayo kumukuha sa South Korea? Bakit po tayo pumupunta hanggang pati po yung Latin America po gusto pa nating puntahan at ang Amerika? Siguro po, Madam Secretary, total nakakausap niyo naman si President Trump. Sabi mo, ikaw naman na nagpasimula nito. Pwede ba yung oil mo na nanggagaling sa Alaska, bigyan mo naman kami? Secretary. Yes, Mr. Ikaw naman kamo nagpasimula nito. Wala namang kaming kinalamanan dito eh. O titingnan mo ngayon, nagkakahirap-hirap tayo ng kung paano natin sasagutin lahat itong mga pinagtatatanong natin ngayon. Yes, Mr. Chair, we will inform the oil companies, and kasi ito nga because of the Chicken po natin, ma'am, kasi yes, Mr. Chair. itatanong lang natin, bakit hindi po kayo kumukuha diyan sa mga tangki sa Singapore? Ito pala yung presyo per metric ton. Saan po ba kayo kumukuha? Baka naman po ang sinasabi sa inyo, dumidirekta sila sa Dubai, hindi na po kami makakuha ngayon kasi po 100% po ng aming inangkat, dadaan po kami sa Hormuz. Bakit po sila magpapakasakit pumunta sa Hormuz? Nasa Singapore nga lang ang pinag-uusapan natin. Ito po yung sinasabi ko. Meron po ba tayong crisis o wala? Kasi po, kung ito masasagot nila, malalaman natin kung ang crisis na ito is self-inflicted o kaya baka hindi naman totoo ito. Kasi po may data po eh. Yes, Mr. Chair. I-recheck namin based on kunin namin but this is just our values are pegged on the international market, and it's based on the accounting practices they have. Ang how we come up with our computations has always been kung ano po ang nasa market sa international, but we will recheck po and compare to the data that you have, Mr. Chair, para we can check with the oil companies also why they are not getting from Singapore, or not all of them, no, kasi sa kanila may Singapore din pero may iba-iba ring countries, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. I will not belabor this. Ang gusto ko lang pong sabihin, sana po kapag sinabi sa inyo po yung current industry practices, reviewin po natin kasi meron naman po tayong kaparaanan para i-review natin yung mga datos nila. Halimbawa po yung shipping cost, FOB ito, 1,500 or about per metric ton ito. Sa Makatwid, lilitaw po rito mga $15
per metric ton. Kung CIF naman po, wala na yon. Ito, lilitaw na lamang po yung $640 dollars per metric ton. Yung MAPS, ito po yung mean of Platts Singapore, ito yung $1.71 lang. For the record, Mr. Chair, ibibigay ko po sa kanila itong mga datos na ito para makatulong po pa kung paano po i-analyze natin ito eh. Huwag po tayong nakadepende na lamang sa sasabihin nila. Samantalang pwede naman po tayong magtanong. Ito po, kinuha ko lang po doon sa mga kaibigan nating industry players sa Singapore. Maliwanag naman po na, at pina-check ko rin po, nagkakatugma naman po. Kaya hindi ko maintindihan paano po nangyari after 2 weeks, 121 pesos ang isinikad ng presyo mula sa 55. Hindi ko po masyadong maintindihan kung paano po nanahimik tayong lahat, hindi man lang natin kinu-question, hindi man lang natin ni-review. Pwede po nating pag-usapan industry players, bakit po naging 120, bakit hindi naging 56 na lang, or 57 or 58? Bakit po lumundag sa napakalaki? 120% po ang sinikad po ng presyo. Hindi man lang tayo nag-initiate po ng pagtatanong. Salamat po, Mr. Chair. I beg to disagree that the government is helpless under the regime of the regulation. Kasi in the regulation po kasi is dictated the market forces. Wala naman pong problema doon eh. Ang sinasabi ko, Singapore offers this is the market-driven price now. Nakalagay po rito either FOB or CIF nandito. So anong pinagbabasihan nila? Yun ang tinatanong ko, bakit after 2 weeks sumikad ng 120%? Which is not only arbitrary, parang very highly unusual na mangyayari yun. So tinatanong natin, helpless ba ang gobyerno na kung ano yung sinabi ng let's say, oil company? Yun na yun. Wala ba tayong man lang na initiative that tama ba? Is it dictated purely by market? Baka hindi. Pag nireview natin ang market, hindi. So papayag sila. Teka muna, deregulated tayo. The regulation is based on the dictates of free market. So hindi mo sinunod. So sinasabi lang natin, ito yung merkado eh. Sumunod ka sa merkado. We're not trying to control you. Hindi ka namin nire-regulate. But you have to follow the market trend. Meron tayong PCC, Philippine Competition Commission. Pwede naman siyang pumasok po dito eh para makita niya ang competition kasi is also market-driven. So wala po akong nakikita na inconsistent dito in order to protect the interest of the country. I don't think DOE is helpless. Hindi po pwede yung 55 pesos after barely 2 weeks naging 121 pesos. Wala man lang tayong ma-check. Meron na, nag-check nga po ako eh. Sarili ko na lang po para makita po natin talaga because I really cannot believe na lumundag siya ng napakalaking ganon. Unless na kumukuha sila sa Strait of Hormuz talaga. Hindi naman po pwede yun. Mr. Chair. Yes, Secretary Green. As per international market on the MAPS, between before and up to today, gasoline increased by $79.42, Mr. Chair. Diesel increased by $168.13. And those are combined with all our calculations. Kaya doon po yung base, how much was the increase, and then the increase is being estimated as to the pump price. So anong madadagdag sa linggo na yun, doon po yung basis nito. It's not like the Bureau does not look at it. Check naman nila. But and how we compute that is based on what is traditionally being done, which is the replacement cost. That's an accounting practice. Kasi pag umakyat yung presyo, if you allow them lang half the price, then they won't have enough kasi to replace that. So yun po yung logic niyan para to put it simply. Pero our monitoring follows naman. May mga benchmarks naman kami. Hindi naman yung pinapabayaan lang and then we let them. Because once we see an irregularity, pinapa-report din namin. The administrative or the criminal or the civil part,
wala kaming powers doon, no? Pero we can monitor and we talk to them naman, and then they correct it if there's something wrong, or we accept it if they can justify. Pero hindi po, ayoko nang sabihin no, hindi po, wala pong ginagawa yung DOE dyan. We constantly monitor, halos every day, every hour na ngayon, para ma-monitor yung maps po. Kasi doon nakapeg ang presyo natin. But if there are prices that are lower in the international market, then we can explore the sources, and also